it's very humbling experience, no? Kasi sa atin, mayroon tayong tradisyon na hindi lang hugasan, hahalikan mo ba ang paa, no? Ay sabi niya, that's too much. That's too much. Just the washing of the feet is enough. So, evening mass is the misa ng Last Supper at paghugas ng paa. No? So, alam natin na during the Last Supper, pamamaalam niya sa kanyang mga apostoles, paghahanda din sa kanila sa kanyang kamatayan. No? But during that time, ang ginawa niya is, hindi naman talagang masasabi natin na parang orderly na he instituted the sacrament of the Holy Order and the Eucharist, no? Pero yun ang epekto dahil sa, di ba, nang kumain sila, parang consecrate niya yung tinapay at saka yung alak. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang pag-alaala na sinasabi niya, yung nangyari sa kanya sa krus. Naging katuparan yan ng ginawa niya that evening. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, dinaspasan natin inihala. Gusto natin manatili yan para ma-remind tayo. Isa lang ang dapat na mag-remind sa atin yan, na ganyan kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Diba, alaala sa atin is not just to think, but to relive the experience. No? Nangarugan, mananatiling buhay sa atin ang ginawa ni Jesus. Tinapay kagalakan sa nalulumbay. Ang kinain mo ay magiging ikaw, di ba? Kung palagi kumakain ng kambing, magiging kambing ka rin. But actually, may malalim na korban yan. If you constantly with all the consciousness ng kinakain mo at iniinom ay duguan ang katawan at ni Kristo, you become other Christos, no? Other Christ. Dahil nagiging bahagi ka, hindi ka nagiging bahagi, nagiging nasa iyo ngayon ang buhay na ibinigay ni Kristo sa atin. Ngayong panahon ng Kwaresma, ang binibigyan ko ng buhin ay pag nilanilayan mo mabuti yan, magsimula kayo sa inyong sarili. Ang ginagawa ba natin ngayon ay para lang you to comply, no? Parang compliance lang. Gusto kong magsimba dahil gusto kong mapalapit sa Kanya. Mapalalim ang aking relasyon sa Kanya. At lalo kung madama ang Kanyang pag-ibig. Yun ay importante. Hindi na kailangan sabihin pa sa iyo ang obligasyon ko. Kung nararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos, pumupunta ka dahil gusto mong tugunan ang pagmamahal niya sa iyo. So ang aking pagsimba ay pagtugon ko rin na gusto kong mapalapit sa Kanya. I want to be intimate with my God who offers Himself for my salvation. Lahat-lahat na yan. During the time din, in-institute din yan yung service. Kaya yung hinugasan nyo yung mga paa ng kanyang mga apostoles. And yung pagkatapos sa magtapos yung hugasan yung mga paa ng mga apostoles, doon niya pinakita yung sabi niya, naintindihan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mahugasan tayo ng paa. Nangahulugan, we have to serve one another. Lalong-lalo pa ang mga nangangailangan. Sapagkat lahat, to be honest, lahat naman tayo nangangailangan, di ba? Kaya lang, kung minsan ang nangyayari sa ating lipunan at sa Pilipinas ay nanatili pa rin tayo na ang concern natin ay sarili lang natin.
Hindi pa natin isinasabuhay yung sinasabi ni Jesus sa atin na maghugasan kayo ng paa. Kung paano mahal ako ng aking ama. Kung alam mo dito sa parokya, di ba after the Last Supper, mayroon pang kainan din na ginagawa. Kasi parang tradisyon yan eh. Na pagkatapos ng Last Supper, ang mga apostoles ay kakain. No? For this year, ang ginawa ko, para naman mayroong kahulugan ang pagiging apostoles, nag-invite ako ng 12 poor families na sisilbihan ng mga apostoles natin. So sabi ko sa kanila, yun, bawat isa sa inyo magsisilbi ng isang pamilya na galing sa pinakamahirap na community. And then after that, pagkatapos ko silang silbihan, I will be the one to serve you also in our table. Para yung may makikita natin na ang inyong pagiging apostoles ay hindi lang pag-apostoles na hugasan ng paa ninyo, kundi mayroong spirit ng paninilbihan sa iba. No? It's very humbling experience, no? Kasi sa atin, mayroon tayong tradisyon na hindi lang hugasan, hahalikan mo ba ang paa, no? Ayun na mayroon akong naranasan, no? Isang foreigner na naka-experience ng washing of the feet sa Manila, no? Sabi niya, he was so shocked, no? Nang hinalikan ng pari yung paa ng apostol, no? Ay sabi niya, that's too much. That's too much. Just the washing of the feet is enough, no? Pero hindi sa atin kasi may kahulugan pa rin yun eh. Nangangahulugan, in-embrace mo yung pagiging pagpakumbaba. No? Kaya lang, pag nireflect ko, halimbawa, Jesus is God. Imagine ka, siya ay Diyos. Hindi lang siya tao na tulad ko. Ang mystery of incarnation, Diyos siya eh. Bumaba siya. He embraced our human nature, which is very lowly. No? Noong hindi pa niya tayo saved, no? We were marungis, bulag-bulanit ang damit, mabaho, sipunin because of our sinfulness. But in spite of that, He embraced that nature to be closer to us. Sikat ng umaga, buhos ng ulan. Simple lang yan. Ang ibig sabihin lang, gusto niyang ipaabot sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Of course, yung kabuuhan ng karanasan ni Kristo sa pagiging tao, sa kanyang pagpapakasakit, pagpakamatay, at muling pagkabuhay. The whole of that is an expression of the love of the Father to us. Pero siguro palalimin pa natin yung pagbugas, hindi lang service. But it's a service with love. Kaya karoon sa idinagdag, sabi niya, mayroon akong dagdag na utos sa inyo. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Pero hindi, mas malalim pa dyan ang sabi ni Kristo. Sabi niya, mahalin niyo yung kapwa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Nangangulugan, kung i-translate na natin sa ating sariling buhay, ibig sabihin na mahalin niyo ang kapwa at kung din, willing din kayo na magpakamatay if the situation calls for it, because you love your neighbor. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at The meaning of evangelization, di ba? Yung evangelization ngayon, dapat hindi lang sa simbahan, hindi lang sa ritual, kundi sa pang-araw-araw na buhay natin, may influence yung ating mga sakramento na iniwan sa atin ng Panginoon. Na ang ginagawa natin ngayon ay gusto natin talagang bigyan ng tumpak na buhay at kahulugan. Ang nangyari noon na mayroong relationship sa ating buhay ngayon, dapat ay lalo pang lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Siguro bigyan mo ng panahon na pagnilayan. Ngayon na natanggap si Kristo sa araw na ito, ano ang magiging relasyon ko sa Kanya? Ano ang magiging epekto niya sa buhay ko in terms of my relationship with other people?
bigyan ko ng diin ang pagninilay-nilay, pagdadasal, of course, pag-attend ng liberation. And siguro, para magiging konkreto yung sinasabi natin relasyon mo sa Diyos, maghanap ka ng opportunity to help your brother o sister. Kung sinasabi ni Cristo na mamugasan kayo ng paa, hindi lang naman yung paglilinis, but service. Nakapagsilbi ka sa kapwa mo, nakakatulong ka sa nangailangan. For me, that is a complete celebration. That's a concrete action na maaaring magawa ng tao dahil nakilala niya si Kristo, napalapit siya sa Kanya, napamahal sa Kanya. Doon niya, anong tawag yan? Itinuon yung pagmamahal na dapat ibigay niya sa Panginoon. Saan man ako